Mapagpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating online devotion ngayong umaga. Ang ating scripture po ay makikita po sa Psalms chapter 8 verse 3 to 9. Pero I will read ang key verse lang po. Key verse po natin ay verse 9. At babasahin ko to sa NIV or sa New International Version. Ito po ang nakasulat. O Lord, our God, how majestic is your name in all the earth. So dito po sa binasa po natin, minsan kasi kapag tumitingin tayo sa langit, lalo na sa gabi, nakikita po natin ang buwan or moon, di ba? Mga bituin, di ba? Na sobrang lawak na kalangitan, mapapaisip ka na lang talaga, ang laki Lord, di ba? Ang laki ng mundo. Sino ba naman ako dito, di ba? Ganito rin ang nararamdaman po ni David na which is siya po ang sumulat ng Psalms or awit, di po ba? Habang kasi pinagmamasdan niya ang ginawa ng Diyos, ay mapapatanong ka na lang talaga na what is mankind that you are mindful of them, di ba? Parang sinabi niya, Lord, bakit mo po kami, or bakit pa kami, or Lord, bakit mo pa kami iniisip? Bakit mo pa kami mahal, di ba? Or sa dami ng ginawa po ng Diyos sa lawak ng universe, ay nakakagulat na mahalaga pa rin tayo sa Kanya, di ba? Pero ito po magandang reminder po sa Psalms chapter 8, diba? Hindi tayo maliit sa paningin po ng ating Panginoong Diyos. Kahit feeling nating ordinary tao lang tayo or ordinary lang tayo, ay may value pa din tayo sa ating Panginoon. Ginawa niya kasi tayo with purpose, dignity, at responsibility. Binigyan niya tayo ng pagkakataon, diba? Mahalaga sa tayo ay mahalaga sa Kanya, for we are His creation, diba? At maging testimony ng kanyang kabutihan. Okay, minsan kasi madaling ma-discourage Ayun na sa panahong ito, 'di ba? Feeling mo walang nakakapansin sa effort mo or feeling mo insignificant ka. Feeling mo ang dami mong pagkukulang. Pero sabi po ng Psalms chapter 8, 'di ba? The creator of heaven and earth knows your name. Yung Diyos na gumagawa ng stars at galaxy, tandaan po natin, siya rin ang Diyos na nagmamahal sa iyo personally, di ba? At sa dulo ng chapter, kung babasahin po natin to ng buo, bumalik ulit si David sa pagpupuri, di ba? O Lord, how majestic is your name in all the earth. Kasi kapag na-realize natin kung gaano kadakila ang Diyos at gaano niya tayo kamahal, mapupuno talaga tayo ng worship at gratitude. So what are the lessons sa message or sa scripture na binasa po natin? Tandaan po natin, number 1, God's creation reveals His greatness. Wow. Kapag tinitignan natin ang mundo, especially the nature, the heavens, makikita natin kung gaano ka-powerful at kagaling po ang Diyos. Especially yung sa mga beautiful places diba, sa buong mundo, diba, 7 wonders, makikita how awesome is God is, kung paano niya nilikha, kung paano niya, God is the greatest architect, diba? Kumbaga, dito pala, the creation itself point us to worship Him. Pangalawa, second lesson, is even when we feel small, God values us. Hindi base kasi sa achievement o status ng value natin, mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay Kanyang nilikha. Yun po, tandaan po natin hindi base lang sa achievement or status ang value po natin, kundi mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay Kanyang nilikha. Okay, pangatlo po, last one is our lives should bring glory to God. So since God entrusts us, diba, with responsibilities and blessing, gamitin natin ang buhay natin para i-honor siya. So words and action, and especially our attitude na rin, diba? So dito po, in summary po, Psalms chapter 8 remind us that God is both powerful and personal. Siya ang creator ng buong universe, di ba? Pero siya rin ang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kapag feeling kasi natin maliit tayo or walang halaga, alalahanin natin na kilala tayo ng Diyos at mahal niya tayo deeply. At dahil doon, ang tamang response natin ay worship, humility, especially gratitude, diba? Ang tunay nga, sabi nga po doon, O Lord, our God, how majestic is your name in all
the earth. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat dahil kahit napakadakila mo, napakalawak ang iyong nilikha, hindi mo pa rin kami nakakalimutan. Thank you, Lord, because you value us and love us personally. Forgive us, Lord, for the times na nakakalimot kaming magtiwala at magpasalamat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang iyong greatness sa paligid namin at gamitin ang buhay namin, Panginoon, para magbigay ng glory sa inyo. Teach us, O Lord God, to live humbly, faithfully, and worshipfully every day in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat, and God bless us all.